almost 5 years since Congress approved the pilot test for motorcycle taxis, but still no law in sight. The LTFRB is now warning that some 60,000 riders are bound to lose their jobs. According to LTFRB Chair Teofilo Guadis, they've already submitted to Congress and Senate their recommendation to legalize motorcycle taxis back in May last year. But the current Congress only approved the indefinite extension of the pilot test period, which initially was supposed to last only 6 months. So, if the 19th Congress ends with no law legalizing motorcycle taxis, they will in effect become illegal again. Let's discuss this issue further with One Rider Party List representative, Kong Colonel Bonifacio Bosita. Kong Boni, magandang gabi. Thank you for taking our call. Yes, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Okay, Kong Boni, narinig niyo naman po yung report. I'm not sure kung narinig niyo rin po no, yung speech ni Senator Grace po kahapon. Sinasabi nga niya na, I think by now dapat maipasa na natin to. Ano po yung thoughts ninyo? And also since One Rider po ang pangalan ng inyong party list, na number 2 party list ng eleksyon, ano po ang, nasa na po tong bill at ano po yung chances na maipasa ito? Actually po, itong House version po, transmitted and submitted na po ito sa Senate last July 30, 2024. 5 months ago po, nasa Senate na po ito. At sa parte po ng House ay wala na po kaming ano dito sa motorcycle taxi. So kumbaga na ang bola ay nasa Senado na para maipasa ito ng tuluyan. Yes po, eksakto po. At yan po ay nabanggit nga po ninyo, more than 5 years, almost 6 years na po itong sinusubukang maipasa itong batas na ito po. Pero yung yung pilot test po nag-originate po diyan sa lower house sa Kamara. Gaya nga po ng naiulat, pag hindi daw po kumbaga naipasa ang batas, by the end of the 19th Congress, kumbaga illegal na ulit mag-motorcycle taxi kasi technically tapos na yung pilot test. Tama po ba yung pagkakaintindi namin dito at ano po yung pwedeng magawa ng ating mga lawmakers para man lang kumbaga masolusyonan kahit maipatawid hanggang 20th Congress? Actually po, itong pilot program, matagal na pong tapos ito at lampasan na kasi wala namang pilot program na years ang binibilang At tama po kayo, kung after nitong 19th Congress, hindi naman po sinasabi nating illegal, pero ang nakikita po natin dyan, may pamamaraan pa rin po para maipagpatuloy po itong programa. But then, ito po ang aking binabanggit ay opinion ko lamang sapagkat ako po ay isa lamang sa mga members ng Committee on Transportation dito po sa House of Representatives. Well, kung hindi po ito sa batas within this Congress, ano po yung mga nakikita nyong risks o mga problema na maaaring lumitaw, lalo na po sa mga habal-habal? Just the same, kasi may law enforcement naman po dyan na kapag ka po habal-habal, pag sinabi po kasing habal-habal, illegal po ito at hindi po sila covered nitong mga approved service provider, ay ipagpapatuloy lang naman po. Wala namang mababago kasi katulad nga po ng nabanggit ko sa inyo, matagal na po tapos itong pilot program. Pero hindi naman po natin pwedeng isakripisyo po ang panig ng mga motorcycle riders, ganoon din po ng mga customers nila. Kaya kung itatanong po natin kung matapos ang 19th Congress at hindi pa rin ito maipasa, kung titingnan po natin, back to zero ito sa 20th Congress. And just a follow-up, Kong Boni, kasi 60,000 riders daw, yun ang estimate. Di natin sure, baka nga mas marami pa doon ang maapektuhan nito or at least mangangamba sila, di ba? Kung ano magyayari, nasa limbo, hindi malinaw yung patakaran. Nakakausap niyo po ba sila? Madalas po ba sila umakyat dyan sa opisina ninyo at magdulong ng kanilang mga problema at mga hinaing? Actually po, may mga problema sila pero kung titingnan po natin ay so far na-address naman po. Ang maganda lamang po nito kung maisabatas ito, mare-regulate po at mas mapoproteksyonan sila. But what are they saying, Congressman? Ano yung sinasabi nila sa inyo in terms of their worries about this issue?
Siyempre po at ang gusto nila ma-legalize yung kanilang hanapbuhay dahil marami pong mga questionableng practices or ini-implement po nung ibang mga kanilang service provider. Pero ito po ay napag-usapan na po sa mga naganap na hearings at so far yung mga problema pong ito ay hindi na rin nila binabanggit na sinasabing nangyayari pa rin. Katulad po nitong incentive. Dati po meron diyan na service provider, TNBS, na nagka-cut sila doon sa tips na dapat sana po sa riders lamang mapupunta. So, all in all, kung titingnan po natin, hindi naman masyadong malaki ang problema dahil sa tagal na nga po nitong pilot program na ito, parang na-correct na yung mga dapat i-correct. Ano po? At ang talagang hinihintay na lamang po ng mga riders ay talagang ma-legalize po ito. Okay, ang next question ko sa inyo, Kong Bonnie, medyo kabig lang ng konti, no? Ito ba yung reason kung bakit tatatakbo kayo para sa Senado sa upcoming midterm election since nandun nakabinbin yung bill at mukhang nandun siya naipit? Plano nyo ba siya i-champion kung kayo ay pagpalain? Alam niyo po, isa lang yan. Pero nung ako po ay major pa lamang sa PNP, nakita ko na po yung mga problema particularly ito pong mga pang-aabuso hindi lamang po sa mga riders kundi sa mga truck drivers and other motorists nationwide. And ito pong kung nadinig po ninyo itong Fair Traffic Apprehension Act na kung saan pag mali ang panguhuli o inabuso ang motorista, kapag nag-contest po sila, dapat po makompensate yung danyos. Unfortunately, isa po ako sa masipag na kongresista na nagtatrabaho sa loob at labas ng kongreso, pero nananatiling nakabinbin po ito sa Committee on Transportation dito sa House. Kaya talagang aminin po natin na medyo masama ang loob ko na dapat sana ay naipasa na ito. So, yun po ang isang bagay na nagtulak sa akin para tumakbong senador. And may mga problema pa rin po tayong nakita na napakadali naman ang solusyon pero ang kailangan lang po talaga dedikasyon. At alam na alam ko po na madali naman itong masusolusyonan kung lolobin ng Diyos at susuportahan tayo ng mga kababayan na maluklok po tayo sa Senado. So, meaning, hindi naman po tinitingnan natin yung problema lang ng mga motorista, kundi yung mga problema rin po ng ating mga kababayan. At kung ito po ay i-detail ko sa inyo, ay talagang napakarami po at ayaw ko naman banggitin dahil baka parang lumalabas po na nangangako lamang ako para maluklok sa Senado. Okay, pero kung nabanggit nyo nga po, no, problema ng mga rider, pero at the same time, pag-usapan din naman po natin dun sa mga tumatangkilik nitong mga motorcycle taxis. Isang concern din po kasi dyan is the safety of those who ride. Paano po ma-ensure yung safety ng mga riders din ng mga motorcycle taxis, at the same time, ensuring na rin yung convenience na nga by using these apps? Yes, ma'am. In terms of security and safety, ano po, katulad po nitong mga nagdaang araw, may mga na-aksidente po, na ospital, at dumulog po sa ating opisina. So far, responsible naman po itong mga service provider at talaga naman pong sinasagot nila yung mga pangangailangan, yung hospitalization, and actually, naka-insured naman po sila. And other than that, nagsusupport naman po itong mga ito dito po sa mga riders na naaksidente at ganoon din po doon sa kanilang mga pasahero. So kung titingnan po naman natin, ay napaka-responsable lang naman po nila. Ang kailangan lang po talaga, mas maging legal ito para siyempre iba na po talaga yung legal para protektado po ang bawat isa. Hindi lamang po yung mga riders, kundi ganoon din po yung kanilang mga customers.